Binabati ko ang lahat ng masugid na taga-subaybay lalo na sa Timbang at Motovlog. Ang kwento natin ngayon ay nakakakilabot. Pagkatapos ng aking trabaho, dali-dali akong umalis para di maabutan ng ulan. Ngunit mga ilang metro pa lang ang aking nalakad, bumuhos ang malakas na ulan. At dahil dito, napilitan akong makisilong sa tindahan ni Mang Esme. Dito ko nakilala si Mang Kaloy, isa sa 4 na nag-iinuman. Ben, swerte mo at dito ka sa tindahan ni Mang Esme. Naabutan ng ulan. Halika, sumabay ka sa aming inuman, sabi ni Mang Kaloy. Put ko ang pulutan. Tamang-tama may dala akong chicherya. Makalipas ang 4 na oras, di pa rin tumila ang ulan. Ang paligid ay sobrang lamig na halos di na namin madama ang init ng aming katawan kahit marami na kaming nainom na alak ay tila ba may kakaiba. Kasabay nito ang pagsisimula ng kwento ni Mang Kaloy. Napansin niyo ba ang panahon ngayon? Parang matatapos na ang mundo. Unti-unti nang natutupad ang mga nakasulat sa banal na aklat. Mababasa natin sa 2 aklat ng Timoteo Kabanata 3, talata 1 hanggang 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mapanganib na panahon. Ang mga tao ay magiging makasarili, may bigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapanirang puri, suwail sa magulang, hindi marunong magpasalamat at walang paggalang sa Diyos. Wala silang pagmamahal sa kapwa, hindi sila marunong magpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis at napupuot sa mabuti. Sila'y magiging taksil, walang taros, mapagmataas at maibigin sa kalayawan kaysa sa Diyos. May anyo sila ng kabanalan, ngunit itinatanggi nila ang kapangyarihan nito. Mapapansin natin na ngayon maraming mga bagong silang na sanggolang itinatapon at maraming kabataan ngayon ang pumapatay sa sariling mga magulang o magulang laban sa anak. Tama ka dyan. Mang Kaloy, napansin mo rin ba ang paglabas ng maraming huwad na mga ngaral na yon? Ayon sa banal na aklat, sa Mateo 24. 24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, at sila'y magpapakita ng mga dakilang tanda at mga himala upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang. Tingnan ninyo halimbawa ang nangyayari ngayon sa Surigao pagkatapos ng grupo na pinamumuuan ni Sr. Aguila na may sariling gobyerno at pananampalataya ay meron na namang Federal Movement of the Philippines na mayroong sariling batas pera at paniniwala na nagkukubli bilang isang tribal community at naging viral sa pamamadlak ng mga establishment. Oo nga, pero hindi rin natin masabi na masama sila sapagkat marami silang napapayag na mga debuto. Ano ba sa palagay mo ang mga katangian ng isang huwad na pananampalataya? Marami ang nabanggit sa banal na aklat tungkol diyan, gaya ng panlilinlang sa kapwa gamit ang relihiyon, ayon sa aklat ng 2 Korinto 11:33 hanggang 15 na nagsasabing, sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, mga mandaraya na nag-aanyong mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag, kaya't hindi malaking bagay kung ang kanyang mga lingkod ay nagpapakunwaring mga lingkod ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay ayon sa kanilang mga gawa. Ang ibang tao ay ginagamit ang relihiyon upang manlinlang ng iba, magpayaman, o magkaroon ng kapangyarihan. Madami na ngang ganun ngayon. Kamakailan lang, may grupo din akong nakilala. Di rin sila tinatablan ng itak at bala. May mga langis sila na may mga nakasulat na Latin. Kung nais mong sumapi sa kanila, ay kailangan mong magpamiyembro sa kanilang grupo. May sarili din silang pananampalataya na iba sa ating nakagisnan. Sinasabi nila na ito ay gamit mula sa Panginoon. Hindi lang iyan, naglipanan na rin ang mga mangkukulam kahit sa modernong panahon. Darating talaga ang panahon na magkakaroon ng digmaan
hindi sa pisikal na anyo, ngunit sa espiritual. Ayon sa talata ng Efeso 6, 12 na nagsasabing, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa espiritual na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Kaya dapat tatagan natin ang ating mga sarili at manampalataya tayo sa nag-iisang Diyos na gabayan tayo at iligtas. Paano ba natin malalabanan ang kapangyarihan ng kadiliman? Gaya halimbawa sa sinapit ng kaibigan nating si Mang Poldo na ninakawan, ang kanyang pinagtataka ay hindi siya nagising ng gabing yon, na alam naman natin na parang manok yon kung matulog, makarinig lang ng kung ano ay nagigising na kaagad. Kailangan din ba nating makianib sa mga ganon para may proteksyon tayo? Naku, hindi mo na yan kailangan. Narito ang ilan sa mga panlaban sa kapangyarihan ng kadiliman ayon sa banal na aklat. Sa Juan talata 3 verse 16, manampalataya kay Kristo, at sa aklat naman ng Mateo talata 4 verse 4, manalangin at magbabad sa tayo sa salita ng Diyos. Walang makakahigit sa kapangyarihan ng liwanag. Ang kapangyarihang galing sa dilim ay matagal nang gumagalaw sa mundo, ngunit may tagumpay ang mga taong tunay na nananalig sa Diyos. Sa huli, si Kristo ang mananaig, at ang lahat ng gawa ng kaaway ay mahuhulog sa kapahamakan.